Magandang araw mga boss, brand new nang mabili ni customer itong sasakyan niya. Kaya lang hindi rin nagtagal, 'pag inililiko niya yung manibela, nagkakaroon daw ito ng ingay or lagutok. Kaya ang ginawa niya, ibinalik niya. So far, nagamit niya naman daw yung warranty. At ayon niya kay customer, pinalitan daw ito ng bagong steering rack assembly. Yun nga lang. Nung ginawa nila yan, nawala yan after 3 months, 4 months. Ayan na naman yun. Kaya lang ang masakit sa pangalawang pagkakataon na nagkaroon ito ng ingay sa manibela niya, hindi na ibinalik ni customer, tiniis niya na lang daw yung ingay. Kaya lang, ayun ang mali niya. Pa-start ko na nga itong makina. Ayan mga boss, na-pa-start ko na itong makina tapos pipihit-pihitin ko itong manibela. Kaya pakinggan natin kung meron nga ba itong lalabas na ingay. Narinig yung mga boss, na pag nililiko-liko nga itong manibela, nagkakaroon nga ito ng ingay or lagutok. Nasabi nga ni customer, yan din daw yung dati niyang problema. Bumalik din daw agad after 4 months. Lakas eh. Dinig na dinig eh. Pag nililiko-liko itong manibela, meron siyang tok. Kaya lang, sabi ko nga kay customer, kung napalitan ito ng bago, napaka-imposible naman. 3 months or 4 months lang, bumalik na agad yung ingay dito sa manibela niya. Grabe naman para sa akin ha. Kasi ang bilis namang masira. Punta na nga ako dito sa pag-check up dito sa pang-ilalim ng sasakyan ni customer. Sir, pakigalaw-galaw manibela, yung ganon. Ganon, yan, ganyan. Itong bushing niya sa lower arm, kung makikita nyo, malambot na. Tapos ito namang steering rack assembly niya, habang niliko-liko, meron siyang ingay. Patigil ko muna yung pagpihit ng manibela. Suspension mo, umuuga din eh. Yung arm, ayan oh. Ay, nakita mo may biyak, di ba? May mga lamat. Actually, hindi pa naman na, palitin, pero malambot rin yung goma. Sir, pihit pa ulit. Pihit, gano'n lang din sa pagpihit. Pinakasaka mo ito ng grasa? Hindi, kasi po yung sinabi ko sa Oo. Pero hindi bago yung ano nito. Hindi bago tong ano. Magkano ang pinirma mo? Magkano yun? Magkano binayaran mo? 30,000. Hindi na bago to. Wala sa itsura nito bago eh. Luma-luma eh. Ito, ano na siya eh. Ano pa po yun eh. Sa'yo mo 3 buwan lang. 3 buwan siya, pero nung last year pa. Isang may Sir, ang tinatanong ko naman sa'yo kung kailan ka nagpalit eh. Sabi mo sa akin 3 buwan eh. Ay hindi, nung February pa po last year. Kumbaga, sinat ko kayo, yun po yung 3 months, kumbaga tiniis ko na lang siya na ganyan. Kasi wala nga akong maayos na mapagpagawan. Nung pinilitan to, kailan nasira? Ayun, after 3 months. Oh, yun ang sinasabi mo. Di 3 months pa rin nung nasira siya. 3 months. 3 months po. Walang piyesang ganun natatagal kapag bago. Sabi mo, bago itong pyesa, di ba, 3 months. After 3 months, nagkaroon ulit siya ng ingay. Ang sa akin mga boss, hindi lang naman ako makapaniwala na after 3 months, bago ito, masisira agad. Ang bago, yung kwento lang sa'yo, kwenentuhan ka lang. Sige na. Patay mo na yun. Patay mo na makina. Malabo. Ay, naku po. I-check ko na nga lang itong shock mounting niya. Start ulit. Dito naman tayo pala. Dito pala. O sige, pihit. Pihit mo na bela. Sige, kaliwat kanan sir. Kaliwat kanan. Sagad-sagad. Isagad mo. Yan. Op, kabila side. Pangit talaga ng mga ganitong gawa. Sige. Sige. Sagad mo lang. Pangit yung pagkakagawa, ano? Dito na yun, oo, maaangat to. Pangit. Natin mamaya kung may kalugyan. Pag nalubak to, wala siyang kalampag. Wala siyang kalampag pag nalubak. Ayun, gano'n. May tunog siya kaliwat kanan. Bragag, gumagano, parang gano'n. Yung tok-tok. Oo. Ganun lang siya. Kasi, parang pag nalulubak ka, dito lang ang gagaling eh. Ano to eh, binili ko siya sa kasa, ganyan na talaga siya. Tapos pinanoan kami ng brand new na sasakyan. Ganito talaga siya, nakauwang eh. Nakauwang talaga siya? Nakauwang po talaga. Yung brand new po Pero pag may kalugyan, okay ba sila? Ewan ko. Ito, dito madalas.
Dito, Oo. Kasi dami ko rin nagagawa ganito eh. Oo, tama yung sinabi mo. May nakanganga siyan. Pero kung pag inangat-angat ko yan mamaya at sinikap ko, may kalog. O, hindi normal yun. Natural, pag umangat ka, tapos dumaan ka sa, dumaan ka sa, pag-angat, pagbaba mo, makakarinig ka na ngayon ng ingay. Kasi ako naman nagbibisa naman ako sa kwento mo eh. Opo. Di ba? Hindi ako galit ha. Okay. Baka mamaya, alam mo naman yung mga may mga sulsul na tao, yung mga anak ni Taning eh. Nag-ano yun eh, gumagawa yun ng kwento eh. Sasabihin na naman kasi nila, pag pinapaliwanagan ko yung customer, pinapagalitan. Ay, nako, check upin ko na nga lang yung shock mounting ng customer kung may kalog. Tingnan mo yung shock mounting kung aangat siya. Dapat hindi siya aangat. Umaangat po siya. Umaangat dyan, hindi nga. Opo. Eh, pag ganyan, makakarinig nga ito ng lagutok pag nalulubak. Hindi, yung camera, tutukan mo ng camera. Kung umaangat siya. Tingnan mo nga. Huwag mo siya tutukan yung camera, ay, yung tama lang. Maangat siya? Yun nga mga boss, na nakita ko, medyo manipis na nga itong shock mounting niya. Gumagalaw pala. Eh, makakaring ka talaga ng lagutok pag ganun. Kaya dito naman ako sa pag-check up ng tie rod, rock end, ng bearing. Kung makikita nyo, inuuga ko itong gulong niya, pakaliwa tapos pakanan, hinihila-hila ko yan. Ngunit wala namang kalog dito sa rock end, pati sa tie rod niya, maging sa bearing. Kaya ang gagawin ko dyan, ipa-start ko itong makina. Tapos, check upin ko ulit yan, uugain ko itong gulong. At yun nga mga boss, pag naka-start yung makina, yun, nagkakaroon siya ng ingay. Dito ko nga naririnig sa rock and pinion. Kaya punta muna ako kay customer, tapos pipihit-pihitin ko yung manibela. Yun nga mga boss, may ingay siya. Ayan o, pag pinipihit ni customer yung manibela, meron siyang tok, tok, tok. Kaya ka na, papatay. Alam niyo mga boss, sa pag-diagnose ko dito sa sasakyan ni customer, parang ni-repair na itong rock and pinion niya. Eh pag ganyan mga boss, lalo na't na-repair na yan, wala nang pangalawa. Ang dapat dyan, palitan na lang. Tanggalin ko muna itong gulong mga boss. Kasi nga, kanina ko pa napansin yung nagkalat na grasa dito sa ilalim ng sasakyan ni customer. Ayan o, kung makikita nyo. Ah, ito yung pinagawa mo yung sa ano, sabi mo? Opo. Yung CB joint. Opo. Mahalit yung grasa oh. Mansa nga po yung Mansa yung grasa eh. Hindi maayos yung pagkakapitin sa dulo eh. Ang chinek up ko ngayon mga boss, okay naman yung pagkakalagay ng velocity boot. Kaya lang yung sumobrang grasa, hindi siya napunasan. Kaya ang nangyari, kumalat. Kaya yung sinasabi ni customer na hindi daw siya makatagpo ng mekanikong maayos. Parang ako rin, hindi rin maayos. Yung una kong pinuntahan doon sa sa Banawi. Oh, anong ginawa? 6 yung gagawa. Nagulat ako. 6 na tao gagawa? Oo, 6 na tao. Eto lang. May weldingin, papalitan lang naman ng rubber boots. Oh? Tapos, ayun, inalisan ko na lang kasi natakot ako. Tapos Anim? isingin ako ng 15,000 Oh, para lang sa rubber boots. rubber boot, 15,000, grabe. Mahal ano? Kaya nakakatakot. Natakot po ako kaya hindi na ako bumalik. Tapos 6 silang gagawa. Oo. Grabe naman karanasan ni customer. I-check ko muna nga itong stabilizer linkage niya mga boss kung meron siyang kalog. So far, okay naman. Walang problema. 15,000 palit lang ng rubber boot. Hindi, may Tapos weldingin may lang. weldingin pa. Saan ang weldingin? Wala ka na may weldingin Eh, dyan. iniisip ko nito saan ang weldingin dito sa rubber boot. Nandamakmak na pinanood ko kay Sir Dirt na Sir Ray na Oo. video. Wala namang wini-welding. Nangiya. Sir, pakipit manibela. Nakakatakot yung mga kwento mo. Start ko po. Palabas mo yung manibela, sir. Pakipit kabilang side, kabila. Yan. Okay. Para ma-check ko itong ano. Pero okay yung tire din, tsaka ano eh. Ibig kong sabihin mga boss, itong rack end niya, okay din, walang problema. Kaya ang gagawin ko dyan, i-disconnect ko itong tire dito sa steering knuckle. Eh mga boss, gamit yung socket na sa number 14, nalawagan ko na itong nut, tapos papaluin ko ng ball hammer itong steering knuckle para bumitaw nga itong tie rod. Eh mga boss, bumitaw na itong tie rod dito sa steering knuckle. Kaya tanggalin ko na itong nut dito sa tie rod para mailusot ko na yan dito sa steering knuckle. Tapos ibabalik ko rin yan dito sa tie rod para nga hindi siya ma-misplace. Yung tinanggal nyo po, yung tatanggalin na. Yung Kasi kuya, wait lang po. Tatanong ko po kung magkano. Kasi mamaya mahal po eh. Oo. Kikayanin po ng budget ko. Oh. Kasi nga, yung sinabi niya sa akin na may mga weldingin. Tapos, in-estimate niya ako, 15,000 daw. Sabi ko, rubber boots, 15,000.
Punta na ako dito sa pag-check up ng steering rack niya mga boss. Kwento kasi ng kwento si customer eh. Tingnan niyo yung steering rack niya oh. Talagang pakiramdam ko na repair na ito. Wala talaga siyang ka-play-play. Sa naging assessment ko dito, in-adjust yung rack guide screw niya. Kaya sumikip itong pinion. Kaya i-check ko naman itong bushing niya dito sa sway bar. Kung makikita nyo, wala ring problema dito sa bushing ng sway bar niya. Wala naman siyang kalog. Pero dito sa lower arm niya, medyo malambot na itong bushing. Ito sir, may pulit na to, nakita mo naman, di ba? Pero, kasi kapag medyo may guhit na siya na gano'n, yung parang may crack na rin, nakakalambot yun ng suspension eh. Kaya talagang hindi talaga may iwasan, makakarinig ka talaga ng ingay. Pero hindi ko naman sinasabing palitin na kagad yan. Pwede pa yan. At least alam mo na makarinig ka ng mga medyo konting ingay, dyan na yun. Malambot na yun. Balik ako dito sa steering rack niya. Nasabi ko nga kay customer, hindi ko na yan marirepair. Mahirap kasi gumawa ng wala ka na talagang paraan kundi palit. Dumidepende kasi ako eh. Kapag may paraan, ginagawan ko. Pero pag mga ganito na, wala na, palit talaga. Sa akin kasi mga boss, hindi ako makapaniwala na pinalitan niya ng bago. Pwede ni repair. Ito pa yung isang ingay na naririnig ni customer. Kasi pinakita sa'yo sa kasa, siyempre bago yun, walang ingay yun. Diba? Hindi ko bibili niya pag ganyan kaingay. Kasi ganito lang daw pag bago ganyan daw talaga. O kaya mga boss, bibili nyo ganyan? Hindi ko bibili niyan pag ako may pera. Buti lang, wala akong pera. Diba? Kaya, eto, chine-check up ko sa'yo. Hindi naman yan delikado sir. Huwag ka matakot. Pero itong ano mo, talagang ano yan, papalitan yan. Kasi sabi mo, umaangat eh, di ba? Ikaw, nakakita mo na nga eh. Hindi aangat yan. Kasi pag umangat yan, tapos dumaan ka sa humps, mangyayari yan, makakanig ka ng lagot oh. Oo. Kaya sinasabi ko lang sa iyo yung totoong mangyayari. Pero yung sinasabi sa iyo doon na pinakita sa iyo, nakita mo ba gumagalaw din? Hindi wala. Kasi kwento nakadapa lang eh. Hindi siya nakaganyan. Hindi siya pinihi. Hindi, ibig sabihin yung pinakita sa iyo ng bago, yung bago sasakyan pinakita sa iyo. O nakaangat din siya, di ba? O makaangat din. Pero hindi siya umiingay. Sa'yo nararamdaman ko pag pinipit yung manibela parang may umiingay eh. Ayan na yun di ba? Ayan yun. At saka dapat kapag inangat mo yung gulong, hindi gagalaw-galaw. Ayun, gumagalaw-galaw. Ibig sabihin yung goma nito sir, pudpud na. Pudpud na. Sir, galaw-galaw manibela sir. Para pakiramdam ko maigi dito. Ayan sir, kitang-kita Hindi normal yan. Ito sa ginagawa ko mga boss, tinuturuan ko lang naman si customer para malaman niya yung may sira or walang sira. Para nga, hindi na siya naiisahan. Wala naman pong wiggle. Wala naman siyang wiggle. Oo, wala po. Hindi po siya nag-wiggle. Kasi binahay ko pa yan. Oo. Isa pa, wala naman siya kabig kapag tumatakbo. Wala po. Walang problema. Okay lang gamitin mo yan. Pag-ipunan mo na lang itong steering. Itong assembly na to eh. Wala na akong magagawang paraan dito sa unang-una. Tignan mo. Mahigpit na eh. Maapektuhan dyan yung yung EPS motor mo kapag in-adjust ko yan. Pwedeng masira yun. Kasi yung mga ginagawa ko lang, yung may mga chances na ma-repair. Pero pag wala, sorry, hindi ko magagawa. Wala namang kalugiw. Tsaka mahigpit yung ginagawa ko, pinapakita ko sa inyo, may kalug yun. Kailangan ma-repair. Kaya ko i-repair yun. Pero yung ganito na sobrang sikip, pag sinikipan ko pa yan, baka masira yung motor mo. Kasi may hirapan na siyang ikutin yung manibela eh. Sana sir, maintindihan mo ko, no? Hindi sa baka sabi mo, first time ko nagpagawa, hindi pa na-repair yung sasakyan ko. Dumidepende sa sira. Pero isa laman yung sasabi ko sa'yo, pwede mong gamitin itong sasakyan. Dahil yung mga kwento mo, wala naman siyang wiggle, walang kabig, nakakaring ka lang ng ingay, dahil nga dito sa sa steering, talagang palit to assembly. First time ko nga humatol lang ganito na hindi ko na-repair eh. Pero kadalasan nare-repair ko, di ba? Ilang abansa na yung nagawa ko na na-repair ko. Kasi nga, kung talagang bago ito, imposible naman. 3 buwan lang, bumalik agad yung ingay niya. Mamaya sabihin ng basher ko, bukas sira rin yan. Ganun lang sasabihin sa akin. Ayoko yun. Sa akin lang pwede ni-repair lang itong steering niya. Tama, walang sirang tie rod wala. Walang kalug yan.
Tapos dito, wala rin kalog dito sa ano. Kahit kalugin ko tong rack end, wala rin siyang kalog. Oo, wala oh. Oo. Pero hindi ibig sabihin pag lumalaylay na yun, sira na. Hindi totoo yun. Sige sir, pakapit manibela. At least kahit paano, napanatag ka lang. O, ayan oh. Pangit ng tunog oh. Diba? Pangit ng tunog. Actually mga boss, kapag lumapat naman na itong gulong, humihina naman yung ingay niya. Yun nga lang, ramdam mo sa manibela, kapag pumipihit, magaspang. Lagay ko na itong gulong mga boss dahil nga sa after nito, may isa pang problema si customer. Kailangan daw ibaba yung transmission niya. Dahil nga sa yung rubber boot dito sa secondary clutch, natanggal na. Ganun pala yun. Ito naman si customer, bumili agad ng mga pyesa para dito sa transmission. Pero sa nakita ko dito mga boss, ang problema lang, kaya maganit ikambyo itong sasakyan niya dahil nga sa yung rubber dito sa secondary clutch or yung repair kit na magana yun. Ayun ang nakikita kong problema. Kumbaga, yung bilog niya hindi na pantay. Maaaring tupi-tupi na itong piston seal. Kaya hindi niya na maitulak ng maayos yung fluid. Isa pa, kaya naman mabilis naniwala si customer na kailangan nang ibaba itong transmission niya dahil nga sa may mga time, hirap daw ipasok itong cambio. Kaya abangan nyo sa last part mga boss dahil nga sa mahaba pa itong video. Kung totoo nga na kailangan na talagang ibaba itong transmission niya. Pero sa diagnose ko mga boss, basic lang yung problema ni customer. Kailangan lang itong palitan ng repair kit dito sa clutch secondary cylinder niya. Isa pa, hindi pa naman ito sliding para ibaba na yung transmission. Kaya abangan nyo sa last part kung magiging malambot na ba ito pag ikinambyo. Muli, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung okay lang naman sa inyo, pasubscribe na rin itong channel ko. Maraming salamat ulit.